Hello everyone, welcome to my YouTube channel. For our one-on-one series today, we are interviewing a national icon. Icon po siya dahil bawat Pilipino, kilala po ang kanyang pangalan at malaki ang kanyang impluwensya sa ating mga viewers. Kapamilya po siya pero matindi ang pinagdaanan niya sa buhay at siya ang patunay na sa sipag, tiyaga, pagdesidido ka, porsigido ka, magtatagumpay ka. And birthday po niya ngayon. Happy birthday to the one and only Coco Martin! Okay. Kunin ko lang po Makamaan tayo. Sayang. Wow! Thank My you. gosh, happy birthday, Coco. Salamat. Alright, bigay muna natin to. Mamaya po ang kain. Coco, you are now 44 years Oo old. nga. Tama, 44. Tama. 1981. How do November you- 1, 1981. November 1. Unang-una, how do you feel being 44 today? Mas mas kalmado. Kasi dati talaga, nung nagsisimula akong, sa totoo lang, pinapahirapan ko sarili ko. In terms of acting, sa trabaho ko, pag feeling ko hindi ako nahihirapan, feeling ko parang may mali, parang kulang, parang ano. Pero ngayon, natututo na ako mag-let go, natututo na akong magpaubaya, tapos pag minsan may mga nakikita akong hindi gano'n pumapasa sa standard ko, hinahayaan ko na rin. Kasi sabi ko nga, kung patuloy kong pahihirapan yung sarili ko, tataas yung standard ko, sabi ko, hindi naman lahat ng tao mapiplease ko. Pero sabi ko, sa general, kailangan pa rin, alam ko na papasa pa rin to sa panlasa ng mga tao, at especially sa mga boss ko. Yun yung ano. Pero do you feel old? Hindi. Hindi. Pero nararamdaman ko yung pagod Kaya ako tinatanong yan kasi 'di ba ang mga artista minsan nagpapanik when they're in their 40s. Feeling nila paano na to, tumatanda ako. Naiisip ba yan ng isang Coco Martin? Honestly, meron ako nakitang advantage ko. Kasi dahil kung mapapansin niyo po maliit ako. Kasi kasabayan ko sila, mas matanda ako kay Gerald at kay Jake eh. Pero ngayon kasi dahil nga maliit ako, pag magkakasama kami, halos magkakasing age lang kami. Malaking age gap ko sa kanila eh dahil that time nung ginawa namin yung Tayong Dalawa na isa sa mga unang series ko sa ABS-CBN. Sila mga 17 pa lang, ako nasa 27 na that time. Kumbaga malaki na yung age gap ko sa kanila. Pero ngayon pag nakikita kami, parang pakiramdam ko magkakasing age lang kami. Kaya sabi ko, yun yung advantage na maliit ako. Tapos siguro dahil medyo mukhang bata ako, kaya hindi ganong halata kahit 44 na ako. Oo, hindi nga halata. Sa totoo lang. Grabe, masyado ka namang iconic. On the set, live. Diba? Nandito tayo sa Batang Quiapo set. Thank you My God. You know, I interviewed you 2 years ago. Oo nga, on the pilot set, ng the pilot of ng Batang Quiapo. Quiapo. Okay, 2 years after, how do you feel about Batang Quiapo? How it turned out? Honestly, na-surprise ako kasi hindi ko inaasahan na malalagpasan ng Batang Quiapo ang probinsyano. Kasi nung ginawa ko yung probinsyano, and after probinsyano, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na mauulit to. Feeling ko tsamba. Kasi 7 years marami akong mga show na tinangkilik ng mga tao, na nagustuhan ng mga tao. Pero ang probinsyano ang pinakatumatak sa lahat. And then sabi ko, 7 years, di ko na mauulit to. Sabi ko, feeling ko ito na yung pinakarurok ng karir ko. Pero nung ginawa ko yung Batang Quiapo, na-surprise ako kasi mas lumagpas pa siya. Honestly, kung dumating yung point na hindi nawala yung ABS-CBN, di hamak na mas malayo ang ratings niya sa probinsyano. Kasi nung nasa Channel 5 kami, nung probinsyano days ko, ang ratings ko noon is 17. Oo. Pero nung nagbatang Quiapo na ako, nagto-27 kami. Kumbaga, layo nung ano niya. Tapos, ito rin yung first time ko na ako talaga yung producer and line producer. Kumbaga, as a general, ako talaga lahat gumagawa. Kumbaga, sabi ko nga, lahat ng natutunan ko sa probinsyano, na i-adapt ko dito, na ilalagay ko dito, lahat ng mga pagkakamali ko na aayos ko. Tapos, syempre, ang feeling ko kasi, ang strength ko is pagkukwento, yung storytelling eh. Kaya sabi ko, nasasalamin ko talaga yung buhay ng mga Pilipino dito sa kwento ng Batang Quiapo. Pero, ang limitation ko sa Batang Quiapo is the location. Ayoko kasing tanggalin sa Quiapo o sa Manila area yung milyo nung show kasi nga ang title is Batang Quiapo. Hindi katulad ang probinsyano, halos naikot namin yung buong Pilipinas. Pero sa Batang Quiapo, sabi ko, i-reserve ko yung location sa next show na gagawin ko. Kaya talagang inaano ko na huwag tayong aalis kahit anong mangyari sa Maynila. Eto, masinsinang usapan.
Mahirap ba katrabaho si Coco Martin? Sobra. Yung totoo. Totoo? Sobra. Mahirap ako katrabaho kasi Sumisigaw ka ba sa set? minsan nagagalit ako talaga pag ano. Kahit sa creative meeting, nagagalit ako. Kasi tao ako eh. Hindi naman ako, unang-una, hindi naman ako nagpapaka-artista. Sabi ko nga, nagsimula ako kontrabida sa mga unang teleserye ko. Hindi ko naman nakalain na mamahalin ako ng tao at magugustuhan ako. Kasi sabi ko nga, unang-una bata ako. Kapag hindi ako nagpakita ng tapang at na pinapakita rin sa mga tao na seryoso ako sa ginagawa ko, sa dami ng mas may edad sa akin at mga veteran actors at lahat, hindi ako re-respetuhin. Kailangan ipakita ko sa kanila kung ano yung nasa puso ko, o ano nasa isip ko, at ano ako bilang tao. But do you think you are misunderstood? Baka mamaya, kunyari, veteran actor, sasabihin, ang yabang naman ng Coco Martin. Hindi naman. I think, alam ko naman yung limitation ko. Sumisigaw ako in a way na alam ko yung position ko at alam ko ang dahilan kung bakit ko kailangan gawin yun. Pero hindi naman ako sumisigaw para sigawan ng artista o yung stop o pahiyain sa mga tao. Pero minsan kailangan mo magtaas ng boses para pakita sa kanila na, teka lang, may kailangan. Kasi minsan, syempre, kasi ang ano ko, collaborative ako eh. Gusto ko, anong magandang gawin dito? Tulong-tulong yan. Syempre, iba-iba minsan agenda. Di ba minsan mayroong magsasabi na, dapat ganyan. Pero pag inanalyze mo, parang pakabig. Syempre, sa dami ng opinion, kailangan kong ganun. Ako pa rin na masusunod, ako pa rin na magdidesisyon kasi ako nakakaalam kung saan tayo pupunta. Kasi ayoko maramdaman nila o isipin nila na, naku bata, madaling paikutin yan o mauuto yan. Kaya minsan kailangan talaga ipakita mo sa kanila objective at kailangan ipakita mo sa kanila na alam yung ginagawa mo. Hanggang ngayon daw, kapag nagsushoot kayo, walang script. Walang script, mag-a-adlib, ikikwento mo lang. Ang tanong ko, sustainable ba to, Coco? Honestly, may mga nahihirapan. Yung mga bago sa show, yung mga veteran actors. Pero nakita ko kung paano i-adjust eh. Like kunyari, sabi ko, 3 unit kami. May 3 ang director ko. Sa unit ko, ang walang script. Pero ang ginagawa ko, pag nagki-creative ako, like example, mamaya after nito magki-creative ako, ikukwento ko na kung ano mangyayari, kumbaga sasabihin ko na, minsan yung lines, sinasabi ko na, ina-acting ko pa sa harapan nila kung paano i-arte. Lahat, definitely. Kasi ganun ako ka-specific sa gusto kong mangyari at gusto kong makita kung ano ipapalabas namin. Sa 2 unit, definitely, may mga writers kami. Ito sasabihin ko, ito yung kwento natin, ito yung plot natin, ito yung ng characters, susulat nila yan. Sa plot ko, walang script. Kasi ako, sabi ko, gusto ko kasi pag gumagawa ako ng kwento o ng lines, nandun ako sa location, nakikita ko yung location at nakikita ko yung mga actors. Kasi sabi ko, sinusundan naman nila yung character ni Tanggol eh. Pero sabi ko gano'n, kailangan nakakonek siya. Lahat ng mga characters na ginawa ko o yung kwento, nakakonek siya kay Tanggol. Ako mag-a-adjust. Kasi, kaya ako ginagawa yun. Kasi, ako yung nakakapulso kung ano yung gusto ng tao. Kung paano ko iibahin. Ako yung nanonood na news, di ba? Like kunyari ngayon, kung napapansin natin, di ba? Na sinasabayan ko kung ano yung nangyayari sa mga balita. Yun din ang ine-air natin, pinakikita natin. Kasi, ito yung time to educate dun sa mga tao na hindi nila alam kung paano nag-iisip, paano nangyayari, paano ginagawa, paano nag-iisip ang politician. Alam mo yung mga ganun bagay. Ikaw ba si Tanggol in real life? Pag gumagawa ako ng character ko, honestly, 75% definitely dapat malapit sa buhay ko. O almost ako. Kasi bakit? Kasi para kabisado ko. Kasi pag hindi mo kabisado ang isang bagay, kaya nga kung mapapansin nyo po, yung mga show na ginagawa ko, kadalasan pag akong gumagawa ng show, laging mahirap. Kasi yun yung pinagmulan ko eh. Yun ako bilang tao. Pag binigyan mo nga ako ng role na mayaman, definitely, kalahati doon baka tanggihan ko. Kasi nga hindi ako yun. Hindi ko kayang gawin. Pero wala kang choice, di ba? Pero sabi ko nga, gagawin ko yan, pero sa isang kondisyon. Kung mayaman yung role ko, bigyan mo ko ng dahilan ba't ako yumaman. Hindi ko kayang biglang lang mayaman at nag-i-English at social-social. Parang hindi ko yata magagawa yun o hindi ko kayang gawin. Si Tanggol, 380,177. Kayo po, 525,000! It's a lot! Sa Batang Quiapo, tumakbo si Tanggol at natalo. Dinaya. Is that a commentary of, in a way, a possibility of your own life? Actually, ito na papasok yung business. Okay. Ito yan. Oo. Doon ko na nga kinakapayo. Kasi nung inaaral ko siya, sa totoo lang, yung unang kwento ko dyan, panalo si Tanggol. Kasi ang gusto ko, ipakita sa mga tao kung ano, kung paano natin mabibigyan ng pagkakataon o paano natin kayang baguhin ang sitwasyon
O ang lugar natin, like kunyari Manila, paano natin aayusin? Paano ko aayusin? Nung pinakikiramdaman ko, sabi kong ganun, ba't parang yung interest ng tao, hindi ganun? Parang ang kinakapitan nila is more than the ano. Kasi hindi ko alam kung nabubugbog na sila sa news, na puro politics, ganyan-ganyan. Ang hinahanap pa rin is the family story. Kasi pag naggagawa ako ng kwento, hindi ako nag-iisip na, ito lang pagtripan ko, ito lang naisip ko, hindi. Nagbe-base ako sa data. Ibig sabihin, tinitignan ko ang ratings, tinitignan ko ang views, ang comments, lahat yan ina-analyze mo. Kasi hindi ka pwede mag-decide na ikaw lang. Kasi dapat pinakikinggan mo yung viewers mo, kung ano yung gusto nila. Nung nakita ko na, nung si Tanggol yumaman, at nakukuha niya na yung power, sabi kong ganun, bakit hindi ganun kataas yung ratings namin kumpara nung mahirap ako? Siyempre, ina-analyze ko, parang ang gusto sa akin ng mga tao, nandun pa rin ako sa core ko. Gusto nila nagre-reflect pa rin sa akin kung ano yung buhay ng mga tao ngayon. Nakikita nila yung sarili nila sa akin. Sabi ko, kapag nanalo ko at naging mayor na ako, definitely nakabarong na ako niyan. In terms of forma, yung action sabi ko parang awkward, nakabarong ako, nakikipagsuntukan ako. Tapos kung mayor ka na, parang hindi kayo action man eh. Diba? Mag-iisip ka na, decision making, parang yung excitement mawawala. Sabi ko, what if, sabi kong ganun, ipatalo ko. Ang bilis nun, bigla nagulat sila. Ang alam lahat ng buong set ng mga characters, mananalo ko. Biglang isang araw pinitik ko, sabi ko, matatalo ko. Nagganon lahat. And then yun, bumalik lahat yung ng tao. Kumbaga yung ratings, lahat. Meron pang best example dyan, Miss Karen, yung kay Mercedes Cabral. Sabi nilang gano'n sa akin, hindi ba tayo masyado ng na biruin mo, kabit siya ni Rigor, tapos iakit mo pa sa bahay. Siyempre, ang dami nagkukwestiyon sa akin. Sobra. Sabi ko, ba't ganun? Ang dami nang nakikialam. Ganun. Kasi di mo sabi ko ganun. Kasi ganun ako eh. Gusto ko nagkukolaborate lahat eh. Pero parang nararamdaman ko parang lahat against. Parang ganun. Sabi ko sa kanila ganun. Sabi ko, ako muna. Sabi ko, magtiwala lang kayo. Di siyempre, ang daming ganun. Nung nag-great, di lahat na nahimik. Sabi ko kasi, pag binigyan kasi natin ang mga manonood natin ng normal na kwento, na simple, wala na yan. Alam na nila yan eh. Ang gusto nila, syempre, yung na-excite sila, yung bago, yung nagtutwist yung utak nila na parang, paano ba yan? Bakit ganun? Kasi pag binigyan mo sila ng normal na kwento, parang ako, di ba parang, pag normal yung pinanonood ko, kaya ko magugas ng pinggan, tumalikod o may gawing iba. Pero pag nakaka-excite yung kwento at hindi mo pa na-experience at na-excite ka doon, hindi ka makabitaw. Parang ganun. Like kunyari, tama, sanay kasi ako sa English eh. English na. Pinakikiramdaman ko yung beat eh. Like kunyari galing ka sa news, di ba? Sa TV Patrol. Pag nagsiyan, da. Pag bigla ako sinimplify ang kwento, tinahimikan ko masaya, labing-labing lang, ganun. Wala. Maboboring ang tao. Kailangan ang mga tao habang kumakain, pag nanonood sila ng news, hindi makasubo yan dahil sa balita. Pag nasa Batang Quiapo, hindi makakasubo yan. Dapat ganun ang bawat eksena. Pag nag-commercial, saka palang susubo. Pag ginanong mo yan, and then after that, malilimutan nila, mamamatay yung show. So, nanunood ka ng balita? Lahat. Okay. Definitely. Kapag napapanood mo yung pagnanakaw ngayon sa Pilipinas, no, in general, yung budget natin, eto na pupunta sa flood control, tapos ibinubulsa, ano ang pumapasok sa isipan ni Coco Martin? Galit. Sobra. Sobrang sakit, sobrang galit. Kasi sa laki ng buwis na binabayad natin, sa bawat kinikilos natin may bat na hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit ganun? Kasi puro pagpapahirap ang ginagawa nila. Tapos malalaman natin ganun ang ginagawa. Kasi masakit sa atin kasi yung buwis na binabayad natin. Alam mo yung, sabi ko nga nung tinawagan ako ni Vice. Ay, tinext yata ako. Text or tawag. Sabi niya, pupunta nga daw siya magsasalita. Sabi ko, best, pasensya ka na. Hindi kita masasamahan kasi may trabaho ako. Sabi ko sa sarili ko, siyempre yung bugso ng damdamin mo, di ba, bilang Pilipino, yung alam mo, niloloko tayo. Ang ginawa ko talaga, binuo ko talaga yung eksena. Nagpabuo ako ng kanta na about sa mga kawatan. Nasa na ba ang pinangako? Bakit na pa ako? Dahil ang totoong problema ay ang ating gobyerno. Dito man lang, ma-educate natin yung mga tao, yung mga nanonood, para malaman nila kung paano nag-iisip o paano ginagawa yung mga panlulokong ginagawa sa atin. Kasi pag hininto natin to at di tayo kumilos, walang mangyayari. Paulit-ulit lang at tatalino lang sila ng tatalino kung paano tayo lolokohin. So, ibig sabihin,
tinawagan ka ni Vice o nag-usap kayo, you wanted to go to the rally. But you could not go. Kasi Oo. may trabaho ko eh. Kasi Now. si Vice kasi, talagang kumbaga sabi nga kahit si tita ko, sabi niya, magkarugtong ang bituka namin niya. Kumbaga kami talaga bilang magkaibigan. Sabi ko, nagsusuportahan kami. Pag alam namin nasa tama kami pareho. Pero pag alam ko may ginagawa siyang iba na yan, hindi ako kinakausap niyan. Pero sa mga ganyan laban, talagang sabi ko nga, nasa likod namin yung isa't isa. Oo. So bago ko puntahan si Vice ito, no, ano ang gagawin ni Coco Martin? Kasi tumitingin ang taong bayan sa mga artista ngayon when it comes to national issues. Where do you stand on certain things? Ako sana, ang ko is, kung una kasing gusto kong malaman kasi, hindi pa kasi klaro kung ano yung gusto natin mangyari. Kung ano yung pinaglalaban natin. Kasi like kunyari, yung mga tao nagpunta doon. Sumisigaw tayo na parang ipakulong. And then after that, mangyayari ba? Pangalawa, huwag magbayad ng buwis, hindi naman po pwede yun. Magkakaroon ng imbalance, maapektuhan ang ekonomiya natin. Kahit sa akin, hindi klaro ano yung dapat mangyari. Ano yung definitely dapat makulong. Pero after that, yung base solution lang. Malaking kumbaga, tinamaan lahat eh. Kumbaga sabi nga natin, di ba, nabuksan lahat eh. And then yun sanang inaan natin na kung paano natin bibigyan ng solusyon yung lahat ng bagay na yun. Kasi ang hirap magsalita sa isang bagay na hindi pa konkreto kung ano yung solusyon na dapat na ipinaglalaban natin. At saka pakiramdam ko, kulang tayo sa unity. Kasi may iba-ibang faction, may intention, di ba? May kanya-kanyang nagpunta doon, iba-iba yung pinaglalaban, iba-iba yung gusto mangyari. Sabi ko nga, yun ang problema. Kahit nga kahit nung araw pa, yung pagkakaisa ang kulang sa mga Pilipino. Kapag nagkaroon ng malaking rally, lalabas ba si Coco Martin? Isang beses na ako lumaban, diba? Kung naaalala natin lahat, nung sa ABS-CBN. Honestly, ako yung tumawag para magkaroon na, ipaglaban naman natin at magkaroon naman ng boses tayong mga taga-ABS-CBN kasi ang daming mawawalan ng trabaho. Ang pinakamasakit na naranasan ko doon is definitely yung bashing na nangyari sa amin ni Kim. Pangalawa, syempre nung nabash na kami, yung tumalik kami wala na yung mga kakampi mo. Yun ang para sa akin yung pinakamasakit na nangyari sa akin na parang hindi ko akalain. Kasi syempre definitely sabi ko nga, ang ABS-CBN, kung ano man yung issue, whatever, wala ko ganun kaalam o ano man. Ang pinaglalaban ko lang kasi, ang hirap ng buhay ngayon. That time may pandemic, ang dami mawawalan ng trabaho. Tapos paano nyo nakukuwang gawin na tanggalan kami ng trabaho? And you are right. I agree with you. Kaya nung lumaban kami, and then after that, umantong na ako sa na feeling ko after nung laban na yun, wala nang karir. Ganun ka, kasi wala na kalaban mong gobyerno di ba? Tapos after that nung yun, ang pinakamasakit nun, yung kapwa ko, mga artista pa, ang nambabash sa amin. Para bang hindi nyo naintindihan yung pinaglalaban namin, yung sentimento namin na parang hindi naman yung ABS lang yung pinaglalaban namin. Ang pinaglalaban namin, klaro. May pandemic at maraming tao mawawalan ng trabaho. At gusto kong balikan, nasan na? Ano na nangyari sa mga tao na walan ng trabaho? Ngayon, sa totoo lang, mayroong imbalance sa network. Dahil na walang ABS-CBN, nagkaroon ng imbalance. Yeah. Ngayon, anong solusyon? May binigay ba silang solusyon? Wala. How did you get over that whole period? Kasi you came out stronger. Isipin mo, walang franchise, nagbatang Quiapo. Alam niyo po, Hindi biro yun nung nangyari yung pandemic, di ba? Nagsara ABS, karoon ng pandemic. Ako ang kauna-una ang tinawagan para bumalik mag-taping. Kasi that time, wala nag-i-start dahil may pandemic. Sabi kong ganun. Sabi ko, gusto kong magtrabaho dahil marami akong mga kasamahan na walang trabaho, wala na makain. Kasi may mga namamatay. Sabi kong ganun, sabi ko, kahit gusto ng puso ko, ang problema ko may namamatay. Sabi ko, papayag ako sa isang kondisyon. Ako magsiset ng rules. Kung anong gagawin natin sa lock-in. Kasi magla-lock-in kami, mag-ano kami. Sabi kong ganun, hindi kami mabubuhay kung ang gagawin nyo is kukulong kami sa isang hotel. Sabi ko, good for 5 days, okay yan. Pero after a month, wala na yan, mabuburyon na kami dyan. Sabi ko, ang kailangan namin nasa resort kami. May nakikita kaming green, tubig, nakakahinga kami, nakakapag-exercise kami. Nung sinet kong ganun, nagpunta kami ng Batangas, pati yung location ng ginawa ko, doon kami sa resort ni John Prats, ni Prati. Tapos ang location ko lang doon sa, sa farm ko.
Ganun lang, tumatawid lang kaming ganun. May farm ka pala. Bakit Hindi. tayo nandito sa studio? Diba? Dapat na sa farm tayo nag-uusap. Tapos yun po, ginawa ko yung storya hanggang yung umabot ng 1 year yun, yung Batangas namin. And then after that, pumutok ang Taal. Pagputok naman ng Taal, piling ng mga tao, anong gagawin natin pumutok? Sabi kong ganun, mag-i-Ilocos tayo. Punta kami ng Ilocos, nakaabot din kami doon ng 1 year. Sabi ko nga, Karen, ang naano ko, sabi ko buti na lang, na dati hindi ko pinaniniwalaan na lagi sinasabi sa akin ng mga tao. Alam mo, yung gift mo yung pagkukwento eh. Yeah. Kaya ang bilis ko makapag-isip kung paano ko ikakabig ang kwento. Kaya kung ano man yung nangyayaring problema, nasusolusyonan ko agad kasi nagagawan ko ng paraan kung paano ko maitatawid pa rin yung kwento. Ang tagal na nating magkakilala, ang tagal na nating Tagal na. magkakilala. 10 taong mahigit na, no? Kasi nagkakilala tayo sa Max Christmas Party. Oo, nilait-lait mo ako nun eh. Paano ba kayo naging close ni Vice? Naku, matagal na po. Oo, Sobra. paano? Ano pa siya, kumbaga doon pa lang siya sa punchline. Kumbaga entertainer pa lang siya, doon comedian ano pa lang siya. Pero hindi ka pa sikat noon. Wala pa, hindi pa rin ako artista. Wow! Magkaaway kami nung umpisa. Ha? Oo, yun ang kwento namin. Wait, Sorry. hindi ko alam to. Kasi ano ako noon, waiter ako sa isang restaurant. Tapos, unang pagkikita namin. Waiter ako sa isang restaurant, Christmas party. Eh syempre, mga inaano dyan, mga stand-up comedian. Tapos, syempre, papatawa siya. Si Chocolate yata yung kasama niya noon. Eh, di waiter lang ako. Pero siya, kaibigan na siya ng mga pinsan ko kasi waiter din yung pinsan ko sa brother ko sa punchline. Ang ginawa ni Vice, dahil syempre, hahanap ng gwapo, ganun. Nakita ako. Tapos nung kinukuha niya ako, ayoko sumama. Kasi nga alam ko, lulukuhin ako sa stage. Eh. Ang dami, lahat nung branch ng restaurant na nagtatrabaho ko nandun eh. Ayoko sumama talaga. Napikon sa akin. Sinukray-ukray niya ako. Arte-arte naman na ito. Alam mo, gwapo. Siyempre, nung inaano niya ako, batang kali ako. Sabi ko, banatang ko kaya itong baklang to. Ganun talaga yung gigil na gigil talaga ako sa kanya nun. Kasi hindi naman kami close. Alam ko kaibigan siya ng pinsan ko, pero kami close. Gigil na gigil ako, gusto kong banatan. Tapos pati pa sa stage, inaano pa rin niya ako, di niya ako tinatantanan. Ganun pa rin siya ng ganun. Then after that, nakita kami ng pinsan ko. Sabi ko, kuya, pagsabihan mo yung tropa mo, ha? Sabi ko, ganyan. Sabi ko, gugulpihin ko yung baklang yan. Tapos after that, nung sinabi ng pinsan ko kay Vice, hindi ko alam na pinsan mo. Sabi niya, ganyan yung cute. And then naging okay naman yung pag-ano. Tapos hanggang sa nagkita na kami. Nagpunta ako sa punchline, pinakilala kami sa isa-isa. Tapos naging magtropa kami. Yun na yun. Kasi barkada niya mga pinsan ko sa kapatid ko. Naging close din kami ni Vice. Hanggang naging close kami. Tapos, inaaurahan niya yung kaklase ko. Kasi may barkada ako eh. Nagpapakit siya doon, ganun. Hanggang sa yun, tapos nung naging artista na ako, nagsisimula na ako mag-indie, kapag may mga pelikula ako, that time nauna kasi ako sa kanya eh. Pag may mga pelikula ako, kinokontak ko siya para mag-guest sa akin. Yung mga maliliit lang na roles na mga bading na And then, si Vice pa nun talaga, yung suporta nun, kahit nun pa binibigay niya sa akin. Ako naman, pag pupunta siya sa shooting ko, dahil nga mag-guest siya, may kasamang boyfriend, tapos may daladalang motor, alam ko naman binigay na naman niya. Alam mo yung mga ganong small Tapos pag dahil nga laking kalye, pag nakikipag-away ako doon sa lugar namin, si Vice ang takbuhan namin. Doon kami minsan natutulog sa kanila. Nagsimula kayo sa wala noon. Isipin mo, waiter ka noon when you became friends. Oo. Now you're both iconic. Ano ang feeling na isipin mo, di ba, ang kaibigan na nakilala mo at your lowest point, in a way, nagsisimula pa lang, tapos ngayon you are both national icons. Hindi namin nakakala. Kasi like ako, si Vice, ang naman yun, di ko naman nakakala magpapasok siya sa showbiz eh. Ako naman, alam niya nung stepping stone ko lang at di ko naman talaga, maging artista. Oo. Tapos nauuna na ako sa kanya, kumbaga extra lang. Tapos ito na, hanggang sa na siya, nakikilala na. Tapos meron pa nga one time, tatlo kami. May ginagawa kami show noon, hindi ko na sabihin ko sinong artista, Ligaw na Bulaklak. Sabi sa akin gano'n na kasama kami, Chocolate ako sa kasya. Magaling hanapin yung artista. Hindi ko na sasabihin. Sabihin mo na lang. Basta gano'n lang. Sabi sa akin nung sabi sa akin nung isang artista, sabi niya, gusto ko itang sapakin eh. Sabi sa akin, siyempre hindi ako. Kasi sabi ko nga yung problema ko, Miss Karen, kasi sabi ko, from elementary hanggang college, takaw konsunada ako. Dahil maliit ako. Tapos siguro dahil may itsurang konti, di ba gano'n? Hindi, totoo, alam mo di ba? naman, gwapo ka. Yung Hindi. totoo. Don't lie to me. You know you're good looking. Basta gano'n. Tapos gano'n na naman. Hindi ko alam bakit ako takaw konsunada. Pero yung nananahimik ka, sasabihin kang gusto ko kang sapakin. Eh di na doon kami sa kotse ni Vice, Fortuner pa nun. Sabi ko, Bes,
Sabi, gusto daw ako sapakin. Di sabi, nagulat sila. Utang na din pagbigyan mo para makilala niya kung sino ka. Kasi nga, di ba kilala niya kung sino ka? Siyempre po, pag bagu-baguan ka pa lang, wala ka namang karapatang lumaban, di ba? Walang ano. Kaya nung nakikita na ni Vice na ito na, nung medyo nakikilala ka na, sumisikat ka na ng konti, kami, honestly, natutuwa kami para sa isa't isa. Ako, honestly, lahat ng concert niya, siguro mga tatlo or 4 na guest ako sa kanya. May time na hindi ko makalimutan yon. Nakakumpine ako sa St. Luke's. Pero dahil concert niya at nakapangako ako sa kanya mag-guest, lumabas ako. Kaya meron akong isang guest dun sa concert niya, bloated ako kasi syempre naka-dextrose K. Magang-maga kang ganun. Tapos syempre kanta. Pero ganun ang pagmamahalan yun ni Vice. Kaya yun yung mga ano namin. You don't fight? Kami, walang personal. Pero one time, nagalit ako dyan. Kwento ko lang. Kasi may show siya sa Davao. Ang guest niya ako sa si Papa Chen. Ay, Vice! Hindi yan. Di ako sa si Papa Chen ang guest niya. Tapos ang gusto niya, syempre pag nasa show, syempre show niya yun, di ba? Kumbaga siya ang ano dun eh. Ang gusto niya, habang siya, magpapalit siya ng damis. Bago siya magpalit ng damit, interviewin niya na ako. Bago ako kumanta. Sabi ko, bes, hindi po pwede. Kailangan kanta muna ako. Kasi sabi ko, pag in-interview mo na ako at kumanta na ako, hindi na magpapalakpakan ng tao. Pakikinggan na ako niyan. Hindi ako marunong kumanta. Sabi ko, ang pinaka ko lang is yung unang labas. Siyempre, wow, sigawan yun. Di ba? Kahit di ka marunong kumanta, tuwa sila sa'yo. Tapos, sabi niya, hindi. Sabi niya, interview na muna. Sabi ko, bes, masisira ako. Sabi ko, mawawala yung impact ko naman. Nagalit. Ang ginawa niya ngayon, nagbihis siya, pinakanta ako, tapos hindi niya na ako in-interview. Nag-away kayo? Hindi ba kami nag-away? Basta hindi niya ako in-interview. And then after that, tinapos niya na yung buong show. Ay. Sabi ko ganun. Okay, sabi ko ganun. Kumbaga, honestly, na-hurt ako noon kasi nagpunta ako ng Davao para sa kanya. Pangalawa, di naman niya ako binayaran. Alam mo, matatawa si Vice pag napanood to. Tapos, ganun yung inano niya sa akin. Di ito na ngayon. One time, nakikreative kami noon. Doon kala Sir Deo sa LGB. Nagiinuman kami habang nakikreative. Tinext ako ng pinsan ko. Sabi niya, Deng kasi palayo. Sabi niya, Deng, galit. Mag-away ba kayo ni Vice? Ay. Sabi ko, bakit? Para kayo mag-sweetheart. Sabi niya, kasi parang tinitira ka niya sa showtime eh. Ay. Sabi ko, bakit? Sabi niya ganun. Wala. Sabi niya, nagjo-joke siya ng one dilaklut. Dahil bulol nga ako. One dilaklut. Yung one dilacruz kung one dilaklut na yun na ganun na. Lasing ako. Tinawagan ko ngayon si Ate Kate, yung niya that time, road manager niya. Kate, sabi ko nasa si Vice. Bakit ganun? Sabi mo isa. Sabi ko ganun level. Talaga galit na galit ako. Sabi ko, pag pinuntahan ko sa ibis, bubugbugin ko yan. Sabi ko nananahimik ako. Kumbaga may atraso ka ba sa akin sa Davao, aasarin mo pa ako sa showtime. Pero pagmamahal yun. Siyempre minsan di ba may mga ganun misunderstand. Saka hindi naman kami nag-usap eh. Hindi niya naman alam nagtampo ko. Whatever, ganun. Kumbaga gigil na gigil ako sa kanya na sabi ko, ba't mo ako inaano ba kita? Parang bakit mo tinitira? Ano nangyari? Wala, hindi rin na Tapos yung sinabi ko kay Sir Deo, huwag mo na pansinin, huwag mo na, sabi niya baka wala lang sa Pero feeling ko, baka hindi niya siguro natatandaan. Baka feeling ko yung hugot niya pa rin yung sa Davao na hindi ko siya pinagbigyan, kaya na bad trip siya paano kayo nagbate? Wala rin, nung nagkita rin kami para walang nangyari. Hindi ko naman wala naman nangyaring away na Pero mga bilang magkaibigan, syempre minsan, hindi mo merong mga ganong misunderstanding na hindi pagkakaroon. Pero ang kinaganda sa amin ni Vice, every time na nagte-textan kami niyan, mararamdaman mo talaga yung support at pagmamahalan. Pag bawa kunyari nakita mo yung thread ng textan namin, yung suporta, nandun talaga. Oo. No, only a real friend can talk about another friend in the way you did. Kung hindi kayo tunay na magkaibigan, di mo kikwento yun. Oo, saka wala namang magkaibigan na perfect na puro saya lang, di ba? Yung ganun, kasi totoo kami magkaibigan at malalim na yung pagiging magkaibigan. Sabi nga namin kahit dito sa showbiz, di man kami lagi magkasama, di kami magkaano. Pero sabi ko nga, ito mahirap, di pa kami artista, magkaibigan na kami niyan. Kaya ngayon pag nagkikita kami, kahit di kami nag-uusap, alam yung pagmamahal namin sa isa't isa. At alam ni Vice, kahit pinag-uusapan nga namin minsan yun, bes, kahit dumating ang point, malaos na tayo at maghirap ka. Baliktad, di ba? At maghirap ka na sa likod mo ko. Ang ganda naman. Kasi, kumbaga, yun yung kumbaga, sinisecure that ina-assure namin yung isa't isa eh. Other than Vice Ganda, who is your best friend in the industry? Marami eh. Like si Tito Mike, si John Prats, si John Medina, sila Kuya Raymart.
Yun yung mga core ng mga kaibigan ko. Yung mga nakasama ko talaga sa probinsyano kasi 7 years eh. Like, kunyari may kaibigan ako isa na, si John Medina kasi. Kaibigan ko na yun since extra pa kami. Sa iba-ibang talagang, kaya lahat ng show ko kasama ko rin. Natutuwa ako na hindi mo nakakalimutan yun. Na alam mo yun, kaibigan ko nung waiter pa ako, kaibigan ko nung extra pa kami. That's what makes you truly special. Kasi po, sabi ko, Miss Karen, hindi kasi madali yung pinanggalingan ko. Talaga lumusot ako sa butas ng karayom. Sabi ko, from the extras, di ba, from yung una-unang acting experience ko na minura ko ng director, rejection, dito lang sa ABS, paulit-ulit ko kinukwento. 2 beses nung nasa India ko noon, 2 beses sila nag-inquire sa akin. 2 beses nila ako ni-reject. Sila nag-inquire, sila rin nag-reject sa akin. Na, ang ano talaga nila, bold star ang tingin nila sa akin doon. Ang sakit para sa akin. Kasi sabi ko, ang taas ng respeto ko sa trabaho ko, pero ang baba ng tingin sa akin. Bakit ganun? Tapos ang masakit, kayo nag-i-inquire, pero kayo rin nagre-reject sa akin. Hanggang dumating ako sa point na sabi ko, kung ayaw nyo sa akin, diwag. Sabi ko, di ko naman pinagpipilitan ng sarili ko eh. Hanggang nung lumaban ako sa Cannes, kinausap ako ni Jacqueline Nuset, pinakiusapan ako na, sige na, pagbigyan mo na si Direk Andoy Ranay, malay mo, sabi niya, makuha ka dito. Pag hindi ito natuloy, huwag ka na mag-TV. Klaro huwag ka na mag-TV forever. Buti ka mo nagpunta ako. Kung di ako nagpunta, di sana mahirap pa rin ako ngayon. Kukuha ano namin, yung Coco Plus. Yan. Ibig sabihin po niyan, Coco Plus, diba? Community and Consumer Plus. Ibig sabihin po nun, lahat ng mga produkto na gagawin namin, dapat laging may pasobra, mas maganda, mas epektibo, at laging meron silang value added dun sa makukuha nila. Kasi may negosyo ka na. You started your own cleaning brand. Diba? So ano pa to? It's like the Coco Martin Corporation? Ang ano ko kasi, Miss Karen, sabi kasi nila, dahil alam ko naman na yung trabaho ko hindi to pang habang buhay. Sabi nga natin, tatanda tayo, malalaos tayo. Kaya sabi ko nga ako, ang advantages ko is nakapunta ako sa production. Hindi production na as a director lang, di ba? Kumbaga, ngayon, nagpo-produce ako. Ako nag-iisip ng show ko. Ako nagko-conceptualize. Ako lahat gumagawa. Sabi ko, hindi po pwedeng puro ako lang kasi mapapagod ako. Kaya ngayon, ang ginagawa ko ngayon, pumapasok ako sa mga business. Kumbaga, parang inaano ko, ano bang ano dyan? Yan. Kasi katulad niyan, yung nagtayo kasi kami ng company, yung Coco Plus, Community and Consumer Plus. Ibig sabihin, sabi ko nga, gumagawa kami ng product because sabi ko dahil nag-pandemic, nagkaroon ng pantay-pantay. Diba dati, malaking kumpanya lang ang nakakapagawa ng mga ano. Because of pandemic, sumikat ang mga vlog, ang mga ano sa internet. Sabi ko, uy, laking opportunity nito. Sabi ko, kung ako nga, nagagamit ako ng mga ini-endorse ko, ibig sabihin, natutulungan ko sila. Bakit hindi ko gawin to sa sarili ko? Kaya nagawa ko na sarili kong product. Sabi ko, nung ginawa ko siya, sabi ko, gagawin ko yung produkto ko kung saan ko alam na gusto ko ng tao at saan ako malakas. Kasi sabi ko, kung gagawa ko ng isang product na, halimbawa, kunyari, pabango, okay naman. Pero parang hindi ako yun eh. Pang ano yun, sabi ko, pang James Reid, yung mga guwapo talaga na, uy, pag nakita mo pa lang, alam mo, amoy mabango, di ba? Ganon. Sabi ko, kasi ako masay. Amoy mabango ka naman? Ang OA na. Di ba? Kumbaga masa eh. Kumbaga sabi ko, nagmamahal sa akin, lola, lolo, nanay, tita, tito. Sabi ko gano'n. Kaya inisip ko, sabi ko, bakit hindi ko simulan sa dishwashing liquid? Kaya ako sinimulan yun. Tapos sabi ko, very Pinoy, ginawa ko, bida. Sabi ko kasi, di ba, sa mga action, dapat palaban. Tapos sabi ko gano'n, ilalagay ko mukha ko. Bakit? Sabi ko. Kasi ganun ako ka-proud at naniniwala. Kasi sabi ko, pag sumablay ako dyan at palpak yan, sabi ko masisira ako. Ibig sabihin kaya ako nilagay yung mukha ko dyan, ganun ako ka-proud doon sa produkto ko at ina-assure ko ang mga tao na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kaya ito, sabi ko, nung pumasok na ako dito, nakakita pa ako ng ibang opportunity. Saka ako sabi ko, sumasali ako sa maliliit na mga ano. Na hindi ko kailangan personally na ako yung pumupunta doon. Pero pumupunta ka? Pumupunta ako, pero hindi yung 24 hours na ano. Diba? Coco, natatakot ka bang malaos? Mahirap sabihin yan, yung totoo. Kasi syempre, nandito ka sa peak mo eh. Pero I'm sure, pag dalaos ka, masasaktan ka rin. Diba? Kasi ang binibigay mo naman, hindi lang naman nagpapakyut ka lang eh. Ako, honestly, binibigay ko buhay ko eh. Everyday, diba? Everyday ito ang ginagawa ko. At ginagawa ko yun hindi lang para sa negosyo. Ginagawa ko yun dahil iniisip ko para magbigay ako ng saya at ng inspirasyon sa mga manonood ko. Kumbaga puso yung binibigay ko eh. Bakit nga ba ang puso di mapigil na umibig sa'yo?
Now, from magkaibigan to pag-iibigan. Okay. So when I interviewed you 2 years ago, you wanted to keep your private life private. Pero in the last 2 years, mas lumalabas na kayo ni Julia. Okay, ako tatanungin ko totoo. Ano, kasal na ba kayo? Tas hindi lang namin alam. Ano ba yung totoo? Hindi kasi, honestly, Miss Karen, syempre galto yan eh. Pero kasal ka na ba? Hindi pa. Okay. Hindi kasi inaano ko nga kung Kala bakit natanong sa akin yan. Kasi siguro dahil may pagka-director ka, di ba may pinapangarap ka eh. May mga bagay ka pang inaayos sa buhay mo na gusto mo pag ginangyari ang lahat na yun, magiging perfect timing. Kasi kanya-kanya tayo, di ba? Kanya-kanya tayo ng ng mga dreams. Ako kasi sabi ko, nagpapatayo kasi ako ng bahay. Ngayon. Oo. Ng isa pang bahay. Kasi sabi ko, gusto ko, pag natapos na siya lahat, gusto ko yung after that, dun mo na siya mabubuo lahat. So, narinig ko to from my sources. Nagpapatayo ka ng bahay for Julia. Yung bahay na to is for Julia, no? Ibig sabihin ba pag natapos yung bahay na yun, ikakasal na kayo? Basta ako na nakakaalam noon. Kasi sabi ko nga po, may plano ko eh. May gusto kong mangyari na... I-share mo naman yung plano na yan. Kasi suspense na ako. Okay. Ayun, kaya sabi ko ang hirap magsalita. Diba? Kasi ayoko masira, ayoko baka mamaya may magkaroon ng problema. Nung in-interview ko si Julia, meron siyang warning sa mga Nako. kababaihan na kilala ko kayo. Yung mga nagpa-flirt kay Coco. Selosa ba si Julia or talaga lang? Honestly, hindi siya selosa. Mahirap lang kasi na ikaw ang partner. Hindi rin. Hindi. Honestly, pag sa bahay nga, sa totoo lang, hindi namin, kahit katulad dito, may mga lumalabas. Alam ba, hindi namin pinag-uusapan. Kasi sabi ko nga, pagdating sa bahay kasi, ayoko yung pinag-uusapan yung about showbiz eh. Gusto ko pagdating sa bahay, yung yung kami, personal. Tapos ang inano namin, anong gagawin namin, plano, yung dreams. Ngayon, ang ginagawa ko kasi kay Jules, pinapasok ko siya. Di ba kung mapapansin nyo, nandun siya sa Batang Quiapo ngayon as a producer. Kasi dalawa kami nagtutulungan niya. Ang ginagawa ko kasi, lahat ng mga finances, siya. Basta sa creative ako. Ako lahat, sa production, lahat. Pero pag lahat ng mga babayaran, lahat ng mga problema, ikaw yan. Ayokong problemahin yan lahat ng mga ano. Kaya kaming dalawa, sabi ko nga, ang ginagawa ko talaga as a partner. Okay. Which is, di ba sabi nga natin, yung ano nito. Pero, kung magkakaroon ka ng partner or best friend, dapat yung partner mo na. Kaya nga ngayon, honestly, wala akong barkada. Yung totoo, may say ba si Julia kung sinong artista? Hindi, wala. Kasi ang gaganda ng mga ibang partners mo. Wala. I mean, sinasabi ba ni Julia, babe, wag naman yan. Alam mo yon, may ganon? Hindi. Kasi nirerespeto niya yung creative ano ko eh. Kasi yun yung business. Kumbaga, alam niya na yun naman ang porte ko. Kasi like kunyari, sabi ko nga, sa pagka-casting, right combination niya parang yung boxing. Siyempre gusto ng tao yung manonood o yung magbabayad. Diba? Yung gusto nilang mapanood at hindi nila basta-basta makikita o na-experience pa. Siyempre hindi naman lahat may mata. Hindi naman lahat alam yung mga ganong ano na parang ito magandang kombinasyon. Kasi minsan ang alam lang, ito sikat, ito sa ganyan. Hindi. Dapat titignan mo sino may magandang ipag-match. Kaya kung papansinin niyo po sa Batang Quiapo, kahit yung mga veteran actors, ako like kunyari yung gusto ko makita mag-eksena si Christopher De Leon saka si Albert Martinez. Yung pag nag-eksena, nag-away, oh no. Yung mga ganun, yung mga, alam mo na, bibihira mo lang, o hindi mo basta-basta makikita. Kasi yung, sabi ko nga, bukod sa pagkukwento, yung gift ko yung pagka-casting. Yung mga babae nga ang tanong ko. Ivana Alawi, Yasi Pressman, ang dami pang iba. Hindi niya. Talaga? Hindi niya pinakikialam. At ikaw, hindi mo iniisip yon? Ayokong, yan, kasi pag kinonsult ko sa kanya, definitely, magkaka-opinion siya. Pero ang sinasabi ko kasi, ayokong paapektuhan yung business side. Kasi pag pinaano ko sa kanya na hindi niya porte, maapektuhan. Ayokong dumating yung point na parang nakukontrol ako sa business side because kinukonsider ko yung partner ko. Which is hindi naman masama yun, pero masisira ako eh. Kumbaga kasi meron akong may boss ako eh. May kumpanya akong inaano eh. Kumbaga, teka lang, ibang ano to. Kumbaga, kailangan kong protektahan tong ano to. Pero sabi ko nga sa kanya, in terms of financial, ikaw bala mag-budget. Ikaw bala, toka mo yan. Pero dito, ako nakakaalam. So, Coco, do you have a birthday wish? Anong birthday wish mo? Honestly, kasi sabi ko nga para sa akin kasi halos lahat eh. Sobra-sobra yung binigay sa akin ni God. Kung may hilingin akong birthday wish, siguro yung unity para sa lahat.
Kasi yun yung kulang sa atin, sa lahat ng mga Pilipino. Para mapagtagumpayan natin tong laban na hinaharap natin sa buong bansa. Wala na akong hilingin personally sa akin, sa career ko, sa love life ko. Naks. Kumbaga parang para makapagbigay na ng makapag-share na ng blessing para sa maraming mga tao. At which is yun naman yung kahit paano na nagagawa ko kahit konti sa mga tao.